Sa Pilipinas, basketball ang hari. Pero sa isang tahimik na court, may dalawang Pilipina na tahimik ding gumagawa ng kasaysayan. Sa bawat hampas ng bola, may dalang pangarap. Sa bawat laban, may kwento ng sakripisyo. Ito ang kwento ng dalawang Pilipinang tennis player na patuloy na lumalaban para sa bandila ng Pilipinas. Isa lumipad papuntang ibang bansa para habulin ang pangarap. Isa naman dito mismo sa sariling bayan nagtagumpay at nag-iwan ng marka. Magkaibang landas, magkaibang laban, pero iisang pagmamahal sa tennis. Ito ang kwento ni na Alex Ayala at Tin Patringong. Si Alex Ayala ay hindi lang isang atleta. Isa siyang simbolo ng pag-asa ng tennis sa Pilipinas. Sa murang edad, iniwan niya ang kanyang comfort zone upang sanayin ang sarili sa Rafael Nadal Academy sa Spain. Doon niya hinubog ang disiplina, tibay ng loob at lakas para makipagsabayan sa pinakamahusay sa mundo. Noong 2020 at 2022, isinulat niya ang kasaysayan nang magugi siya sa US Open Juniors, isang tagumpay na nagbigay ng boses sa Pilipinas sa world tennis stage. Havlikova na 17 anyos din, French Open Junior Singles Champion at may WTA Pro ranking na 570. Malakas at nakaanggulo ang mga tira ng Pinay player at napilit ang error mula sa kalaban. 6-2 para kay Alex sa unang set. Nag-pick up ang game ni Havlikova at lumamang ng 2-1, 3-2 at 4-3 sa second set. Pero bumawi agad si Alex at na-break ang serve. Hindi na siya bumitaw at wagi sa score na 6-2, 6-4. Kampiyon si Ayala sa 2022 US Open Junior Girls Singles. Super saya at taas kamay agad si Alex sa court pagkatapos ng huling puntos. Makasaysayan ang kanyang tagumpay bilang unang Pinay na napanalunan ng isang Junior Grand Slam title. Niyakap ni Ayala ang mga magulang, coach at kapatid na si Miko na galing sa Penn State. First of all, congratulations! Thank you! US Open Junior Champion, how good does it feel? It feels amazing kasi dami talagang pinagdaanan and so much hardship. So it's a joy. It's really masaya. Yeah. Sobrang emotional ka after the win. What does this mean to you, this trophy? This, I think, is just everything I worked for, and of course I'm going to work even more. This isn't the end. This isn't my end goal, but it's definitely a huge landmark in my journey. Ayon kay Ayala, kahit nahirapan sa isang bahagi ng set, patuloy siyang nagpursigi. I try to stay point by point, like every match. I've had a lot of situations where I'm down, so I believed in myself and I trusted and knew I could do it. Sa Champions Speech, madamdaming pinasalamatan ni Alex ang kababayang dumalo. Inialay niya ang tagumpay sa Pilipinas. Buo-buo ko itong yung pinaglaban. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para makatulong din ako sa kinabukasan ng Pilipinas. So, hindi lang ito panalo ko, panalo natin pa. On behalf of the USTA, David Haggerty will present the Champions Trophy to Alexandra Ayala. Special mention ang kanyang pamilya at lahat ng mga coach niya sa Rafa Nadal Academy na naghasa ng kanyang talento. Thank you for following Alex ever since she was like 6 years old, 7 years old, going all around the Philippines, Baguio, Visayas, Mindanao, all over, and then now that I can't believe it, she's now actually US Open champion. Yeah. Sarap. Thank you, everyone. Thank you. So proud of her. She deserves everything that she did. She was very focused, calm. At 4-hole, the tactic was to change a bit the position, to put more pressure.
and she didn't miss one ball, and she was very, very focused. So proud of her. Yeah, how happy are you? More than 10, no? Special moment para kay Alex na mag-pose kasama ang bandilat ng Pilipinas at Pinoy crowd. It's absolutely amazing. I feel like I'm just at home. Pagkatapos ng konting pahinga, lalabon muli si Alex sa Women's Professional Tour. Diane Castillejo, ABS-CBN News, New York. Samantala, ibang klase naman ang kwento ni Teen Patrimonio. Lumaki siya sa isang pamilya na kilala sa sport. Madaling sabihing may pressure, madaling ikumpara, pero imbes na sundan ang yapak ng iba, gumawa siya ng sariling pangalan sa tennis court. Sa college tennis, naging dominante siya, hindi lang bilang player, kundi bilang leader. Championship, MVP titles, pero higit pa doon, respeto ng teammate at coaches. Sa bawat laban sa rehiyon at Asia, nandyan si Christine Patrimonio, isang tahimik pero matatag na mandirigma ng tennis. Bilang miyembro ng Philippine National Tennis, dala niya ang sipag, tiyaga at pagmamahal sa bansa sa bawat torneo ng kanyang nilalahukan. Hindi lang world ranking ang sukatan ng tagumpay. Minsan, ang tunay na panalo ay yung epekto mo sa mga tao sa paligid mo, sa team mo, sa komunidad mo. Team show that you can stay grounded, stay local, and still be legendary on your own arena. Si Alex lumaban sa world stage. Si Teen naghari sa home court. Magkaiba man ang direksyon, pareho silang may disiplina, parehong may sakripisyo, parehong may puso para sa laro. Iba't iba ang definition ng success. Para sa iba, ito ay global spotlight. Para sa iba naman, ito ay leadership at legacy sa sariling bayan. At pareho yung mahalaga. Dahil sa kanila, mas maraming batang Pilipino ang nangangarap ngayon na humawak ng raketa. Mas maraming naniniwala na may lugar ako dito. Future ng Philippine tennis ay hindi lang nasa iisang pangalan. Nasa bawat batang nangangarap, nasa bawat pawis na tumutulo sa court, nasa bawat Pilipina na handang lumaban. Dahil sa kwento ni na Alex Ayala at Teen Patrimonio, malinaw na hindi lang iisa ang daan papunta sa tagumpay. Ang mahalaga, lumaban ka ng may puso at may paniniwala sa sarili. Pangarap, disiplina, pusong Pilipino.